Isang matinis na tunog mula sa cellphone ang pumunit sa atensyon ni Marisa Cruz. Isa yung email. Ang pangatlong rejection para sa linggong ito. Napabitiw siya sa hawak na cellphone. Mabuti na lang at nasalo niya ito bago pa bumagsak sa maruming sahig ng bus terminal. Humigpit ang kapit niya sa luma niyang leather bag. Sa loob nito ay ang huling kopya ng kanyang resume. Papalubog na ang araw sa Quezon City at kasabay nito ay ang paglubog ng lahat ng pag-asa na natitira sa puso niya. Ang ingay ng mga busina, ang amoy ng usok, at ang libu-libong taong nagmamadali na parabang takot maiwanan. At siya, heto, naiwan na nga. Napabuntong hininga na lang si Marisa, ang bigat sa dibdib niya ay tila mas mabigat pa sa traffic sa EDSA. Isang taon. Isang taon na siyang nakikipagsapalaran sa syudad para patunayan sa kanyang ama, sa kanyang pamilya, na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Pero sa bawat hakbang niya pasulong, tila may dalawang hakbang siyang itinutulak pa atras. Doon, sa gilid ng poste, nakita niya ang isang batang lalaki. Payat. Marumi ang suot na sando at may butas ang tsinelas. Nakatingin lang ito sa mga bus na dumadaan. Hindi naman namamalimos. Tila nag-aabang lang. Sa kandungan nito, may hawak na isang maliit na plastic bag na walang laman. Biglang isang malakas na boses ng isang lalaking nasa edad 40 ang umalingaw-ngaw. "Hoy bata, umalis ka nga dyan. Hindi ito tulugan." Napaigtad ang bata. Ang lalaking sumigaw ay maayos ang pananamit, may dalang briefcase at halatang iritado sa mundo. Siya si Mr. Reyes, bagaman hindi pa yun alam ni Marisa. Yumuko ang bata. "Sorry po." Mahinang sabi nito at dahan-dahang umatras. Sa pagkagulat sa sigaw, bahagyang nabitawan ni Marisa ang hawak na tiket ng bus. Isang pirasong papel na nagkakahalaga ng kanyang huling pag-asa. Lumipad ito pababa, sumayaw sa hangin, at lumapag malapit sa paanan ng bata. Nakita ito ng bata. Mabilis niya itong pinulot, pinagpagan, at tumakbo palapit kay Marisa. "Miss, nahulog niyo po." Inabot ng bata ang tiket. Nagulat si Marisa. Sa mundong ito na lahat ay tila gustong manlamang, isang bata na mas may dahilan para maging desperado ang siyang nagmalasakit. Kinuha niya ang tiket. "Salamat ha." Kukunin na sana niya ang kanyang pitaka para bigyan ito ng barya, pero umiling ang bata. "Hindi po ako nanghihingi," sabi nito, at sa unang pagkakataon ay nag-angat ng tingin. Ang mga mata nito, sa kabila ng gutom at pagod, ay may kakaibang kislap ng dignidad. "Gusto ko lang po sanang, kung hindi niyo na po kailangan yung tiket, pwede po bang akin na lang? 2 istasyon lang po ang bababaan ko." Natigilan si Marisa. Ang mga salitang yon ay parang mga suntok na tumama sa puso niya. Iyon na ang huling pera niya. Pamasahe pa uwi sa probinsya. Kung ibibigay niya ito, hindi niya alam kung paano siya uuwi. Hindi niya alam kung saan siya matutulog ngayong gabi. Tumingin siya sa kanyang resume na nasa loob ng bag. Isang simbolo ng kanyang mga pangarap na paulit-ulit na tinatanggihan. Pagkatapos ay tumingin siya sa bata na ang tanging pangarap sa mga sandaling iyon ay ang makauwi. Ang bus, paparating na. Ang huling biyahe. Hindi na nag-isip pa si Marisa. May kung anong puwersa sa loob niya, mas malakas kaysa sa kanyang pagod at pagkabigo, ang nagtulak sa kanya. Ibinigay niya ang tiket sa bata. "Sige na, sumakay ka na. Baka maiwanan ka." Napanganga ang bata ng ilang segundo. Tila hindi makapaniwala. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang kinuha ang tiket at yumuko. Isang napakalalim na yuko. Sumakay ito sa bus. Bago magsara ang pinto, lumingon ito sa kanya mula sa salamin ng bintana. Walang boses na lumabas, pero nabasa ni Marisa ang paggalaw ng mga labi nito. "Salamat po." Umalis na ang bus at naiwan si Marisa sa terminal, mag-isa. At kasabay ng paglisan ng bus ay ang pagpatak ng ulan. Unay ambon hanggang sa tuluyan ng bumuhos. Wala siyang payong, wala siyang pera,
Wala siyang matutuluyan. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Doon, sa gitna ng libu-libong taong hindi siya nakikita, hinayaan niyang tumulo ang kanyang mga luha. Kasabay ng malamig na ulan sa kanyang pisngi. Ilang minuto siyang nakatayo lang doon, basang-basa at nanginginig. Pero bigla, isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa mismong tapat niya. Bumukas ang bintana sa passenger seat. Isang pamilyar na lalaki ang nakatingin sa kanya. Ang mukha ay seryoso at walang emosyon. Ang kanyang ama, si Rafael Cruz. Bumaba ito ng sasakyan, may dalang payong at ipinayong sa kanya. Hindi ito nagtanong kung kumusta siya o kung bakit siya nagpapakabasa sa ulan. Tinitigan lang siya nito mula ulo hanggang paa. Tila sinusuri ang kabuuan ng kanyang pagkabigo. "Umuwi na tayo, Marisa," sabi nito sa isang boses na malamig at puno ng awtoridad. "Tapos na ang paglalaro mo dito sa syudad." Walang nagsasalita sa loob ng sasakyan. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang tunog ng radyo at ang paghampas ng ulan sa bintana. Nakaupo si Marisa sa malambot na leather seat. Ramdam na ramdam ang bawat patak ng malamig na tubig mula sa kanyang basang damit na gumuguhit sa mamahaling upuan. Ang lamig ng aircon ay tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Ito ang mundo ng kanyang ama. Tahimik, kontrolado, malamig. Hindi ito nagtanong kung saan siya galing, kung bakit siya naroon, o kung kumain na ba siya. Tila ang mga tanong na yon ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay narito na siya, pabalik sa kontrol nito. Maganda ang kinalabasan ng meeting kanina sa mga investors. Basag ni Rafael sa katahimikan. Ang boses nito ay kalmado, parang nagbabasa lang ng isang business report. "We finally closed the deal for the new property in Pasig." Hindi sumagot si Marisa. Pinikit na lang niya ang kanyang mga mata. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na hindi siya isa sa mga empleyado nito. Gusto niyang sabihin na anak niya siya. Hindi isang business deal na kailangang ayusin. Pero walang lumabas na salita sa kanyang bibig. Ang kahihiyan at pagod ay tila isang busal na pumipigil sa kanya. Hindi sila umuwi sa bahay. Huminto ang sasakyan sa isang mamahaling restaurant. Isang lugar kung saan ang presyo ng isang baso ng tubig ay mas mahal pa sa kinikita niya sa isang linggo kung may trabaho siya. "Let's eat. You look hungry," sabi ni Rafael, hindi bilang isang paanyaya, kundi isang utos. Sa loob ng restaurant, habang hinihintay ang kanilang order, inilatag ni Rafael ang plano nito para sa kanya. Hindi ito nagtanong, nagdikta ito. "Bukas na bukas, pupunta ka sa opisina. I will have my secretary arrange everything for you. Magsisimula ka bilang isang administrative assistant sa acquisitions department." Napatingin si Marisa. "Pero pa?" "Walang pero, Marisa." Tinitigan siya ng kanyang ama. Ang mga mata nito ay matalas. "Sinubukan mo na ang gusto mo. Nakita na nating lahat kung saan ka dinala niyan." Bumalik sa alaala ni Marisa ang sakit ng nakaraan. Ang maliit na community project na sinimulan niya sa kanilang probinsya. Isang proyektong buong puso niyang pinaghirapan, pero sa huli ay nabigo. Isang kabiguan na hinding-hindi pinalagpas ng kanyang ama. "Bakit ba palagi mong pinipiling biguin ako, Marisa?" tanong nito. Ang bawat salita ay parang yelo. "Hindi ka pa ba natuto sa nakaraan? Ang gusto ko lang ay protektahan ka sa sarili mo, sa mga desisyon mong walang patutunguhan." Dumating ang pagkain, pero tila nawalan na ng gana si Marisa. Ang bawat subo ay parang may kasamang laso ng mga salita ng kanyang ama. "Magtrabaho ka sa kumpanya." Pagpapatuloy nito, tila tapos na ang usapan. "Magsimula ka sa ibaba. Pag-aralan mo ang negosyo. At least, doon, sa ilalim ng pamamahala ko, hindi kita pababayaan. Hindi ka na ulit mabibigo." Hindi iyon isang alok ng tulong. Iyon ay isang deklarasyon ng kapangyarihan. Tumingin si Marisa sa kanyang ama.
Nakita niya ang isang business tycoon, isang CEO, pero hindi niya makita ang tatay na hinahanap-hanap niya. Wala na siyang lakas para makipagtalo. Wala na siyang pagpipilian. Nasa dulo na siya ng lahat at ang kamay na inilahad sa kanya ay hindi para tulungan siyang tumayo, kundi para hilahin siya papasok sa isang gintong hawla. Dahan-dahan, tumango siya. Isang beses lang. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rafael Cruz. Hindi ito ang nangiti ng isang ama na masaya para sa kanyang anak. Iyon ay ang nangiti ng isang CEO na naisara ang isang napakahalagang kasunduan. Ang mga araw ni Marisa sa Cruz Realty ay kulay abo, katulad ng kulay ng kanyang cubicle, ng kulay ng mga folder na kailangan niyang ayusin, at ng kulay ng langit na natatanaw niya mula sa maliit na bintana ng opisina. Ang trabaho niya ay paulit-ulit. Mag-photocopy, mag-file ng mga dokumento, mag-encode ng mga numero sa computer. Ang bawat pag-click ng mouse, ang bawat pag-ikot ng orasan sa pader ay isang paalala na nakakulong siya. Ito ba ang tagumpay na sinasabi ng kanyang ama? Ang pakiramdam na isa ka lang maliit na piyesa sa isang dambuhalang makina? Para takasan ang pakiramdam na ito, isang Sabado, nagpasya siyang gawin ang isang bagay para sa kanyang sarili. Isang bagay na walang kinalaman sa Cruz Realty. Nag-sign up siya bilang isang volunteer sa isang maliit na community center na hindi kalayuan sa kanyang tinitirhan. Ang lugar ay kabaligtaran ng opisina. Maingay, makulay, at puno ng buhay. May mga batang nagtatakbuhan, may mga nanay na nag-aaral ng pananahi, at may amoy ng mainit na sopas sa hangin. Sa loob ng ilang oras, nakalimutan ni Marisa ang bigat sa kanyang dibdib. Tinulungan niya ang mga bata sa kanilang assignment, nagpinta sila, at tumawa siya. Isang tunay na tawa. Sa unang pagkakataen, sa loob ng mahabang panahon, at doon, sa isang sulok, habang nagbabasa ng libro, nakita niya ito. Si Junel. Mas malinis na ito ngayon, pero kilalang kilala pa rin niya ang mga matang yon. Nag-angat ito ng tingin at nagtama ang kanilang mga mata. Miss, mahinang sabi nito, tila nahihiya. Ngumiti si Marisa. Marisa na lang. Lumapit siya. Kumusta ka na, Junel? Tumangulang ito. May kinuha ito mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Isang maliit na bagay na nakabalot sa plastic. Iyon ang tiket ng bus. Pinalaminate nito. Sabi ko po kasi sa sarili ko, iingatan ko to. Sabi ni Junel, habang pinapakita ito kay Marisa. Para po palagi kong maalala na may mga tao pa ring mabuti. Naramdaman ni Marisa ang kakaibang init na gumapang sa kanyang puso. Ang isang maliit na piraso ng papel, ang kanyang huling pera noon, ay naging isang simbolo ng pag-asa para sa isang bata. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na ang desisyon niya sa bus stop na iyon ang pinakatamang ginawa niya sa buong buhay niya. Ang kagalakang iyon ang dala-dala niya hanggang sa pag-uwi. Ngunit ang kagalakang iyon ay nakatakdang maging isang bangungot. Kinagabihan, bumalik siya sa opisina para kunin ang naiwan niyang charger ng cellphone. Madilim na ang buong palapag, maliban sa isang ilaw na nagmumula sa dulo ng pasilyo. Ang opisina ng kanyang ama. Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Nakabukas ng bahagya ang pinto. Narinig niya ang boses ng kanyang ama na may kausap sa telepono, tila galit. Pumasok ito sa isang maliit na private washroom sa loob ng opisina, kaya hindi siya nito nakita. Nahagip ng kanyang mata ang isang malaking blueprint na nakalatag sa ibabaw ng napakalaking mesa nito. Dahil sa kuryosidad, sumilip siya sa loob. Isang malawak na plano ng isang modernong gusali. Maganda. Imposible. Binasa niya ang pangalan ng proyekto sa ibaba ng blueprint. Riverside Commercial Complex. Kinabahan siya. Riverside. Iyon ang pangalan ng lugar kung nasaan ang community center. Kung nasaan ang tahanan ni Junel.
Tiningnan niyang maigi ang mapa. Nakita niya ang pamilyar na hugis ng ilog, ang mga maliliit na kalye, at pagkatapos, nakita niya ito. Isang malaking pulang marka. Isang X na bumubura sa isang buong komunidad. Ang komunidad ni Junel, ang kumpanya ng tatay niya. Sila ang sisira sa tahanan ni Junel. Ang kamay na nagligtas sa kanya mula sa ulan ay ang parehong kamay na sisira sa mundo ng batang nagbigay sa kanya ng pag-asa. Narinig niya ang tunog ng pag-flush ng toilet. Parating na ang kanyang ama. Natataranta, umatras si Marisa, pero sa kanyang pagmamadali, nasagi niya ang isang maliit na side table. Isang salansan ng mga folder ang bumagsak sa sahig. Blag. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa nakakabinging katahimikan ng gabi. Nagsimula ang dalawang buhay ni Marisa. Sa umaga, siya si Miss Cruz, ang bagong administrative assistant na tahimik at masipag. Ang mga dokumentong dati wala lang sa kanya ay isa-isa na niyang binabasa. Mga legal terms, mga pangalan ng shell corporations, mga petsa. Bawat piraso ng papel ay isang piraso ng isang masalimuot na puzzle. Ang takot na nararamdaman niya sa tuwing dumadaan sa tapat ng opisina ng kanyang ama ay pilit niyang tinatago sa likod ng isang blankong ekspresyon. Sa isang meeting, habang nagpe-present si Mr. Reyes tungkol sa Phase 1 clearing operations ng Riverside Project, naramdaman ni Marisa na naninikip ang kanyang dibdib. Our standard resettlement package is more than generous, sabi ni Reyes sa mga board members habang nag-flash sa screen ang mga numero. We anticipate minimal resistance. Minimal resistance, nais itong isigaw ni Marisa. Ang mga numerong yon ay hindi lang numero. Ang mga yon ay buhay, pangarap, tahanan, pero nanatili siyang tahimik. Nakakuyom ang kanyang mga kamao sa ilalim ng lamesa. Pagdating ng Sabado, nagiging si Ate Marisa siya, ang Ate Marisa ng community center. Doon, ang mundo ay iba. Ang amoy ay hindi air freshener, kundi sinaing at mainit na sinigang. Ang tunog ay hindi pag-click ng keyboard, kundi tawanan ng mga bata at kwentuhan ng mga matatanda. Isang hapon, inimbitahan siya ng nanay ni Junel, si Aling Nita, na magmeryenda sa kanilang maliit na barong-barong. Pasensya ka na sa bahay namin, Ma'am Marisa, sabi ni Aling Nita habang iniabot sa kanya ang isang mangkok ng ginataan. Ganito lang talaga ang buhay namin dito. Simpleng sple. Marisa na lang po, Aling Nita. Nakangiting sabi niya. Salamat po dito. Nakita niya sa loob ng bahay ang mga pangarap ng pamilya, ang mga medalya ni Junel sa eskwela na nakasabit sa dingding, ang maliit na pwesto sa labas kung saan nagtitinda si Aling Nita ng kung ano-ano. Basta makapagtapos lang si Junel, sabi ni Aling Nita, kahit anong hirap, kakayanin namin. Habang kumakain, mas lalong bumibigat ang lihim na dinadala ni Marisa. Ang mga taong ito, na buong pusong tinanggap siya, ay walang kamalay-malay sa panganib na paparating. Isang panganib na dala ng sarili niyang pamilya. Kinagabihan, sa hapagkainan nila ng kanyang ama, sinubukan niyang buksan ang usapan. Pa, simula niya maingat sa bawat salita. Narinig ko po sa opisina yung tungkol sa Riverside Project. Ano po yung palisi ng kumpanya sa mga residenteng maaapektuhan? Tumingin sa kanya si Rafael, tila nagtataka sa biglaang interes niya. It's all standard procedure, Marisa. We follow the law. We give them what is due. Sagot nito, bago humigop ng sabaw. Pero sapat na po ba yon? Giit ni Marisa. Paano po yung mga buhay na masisira? Yung mga pamilyang mawawalan ng... Marisa, putol ng kanyang ama, at may babala sa tono nito. Huwag mong pasukin ang mga bagay na hindi mo naiintindihan. This is business. Progress has a price. Hindi mo pa kayang unawain ang mga ganyang bagay. At doon natapos ang usapan. Muli, ipinaramdam sa kanya na siya ay isang bata lamang na walang alam
sa tunay na takbo ng mundo. Kinabukasan, linggo, bumalik siya sa komunidad. Bagsak ang kanyang balikat, pero pilit siyang ngumingiti. Doon, sinalubong siya ng masayang si Junel, tumatakbo palapit sa kanya. Ate Marisa, may good news po. Ano yun, Junel? May mga taga-malaking kumpanya raw po na pupunta dito bukas. Masayang balita ng bata. Makikipag-usap daw po sila sa atin. Baka po may ibibigay silang tulong. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Marisa. Ang mga masayang tunog sa paligid niya ay biglang nawala. Taga-malaking kumpanya, makikipag-usap. Biglang nag-flash sa isip niya ang mukha ni Mr. Reyes. Ang mga salita nito sa meeting. Phase 1 clearing operations. Minimal resistance. Hindi sila pupunta para tumulong. Pupunta sila para simulan ang demolisyon. At ang mga taong ito, sa kanilang kawalang muwang, ay sasalubungin sila ng may pag-asa. Kinabukasan, hindi pumasok sa opisina si Marisa. Mula sa kanyang cellphone, tinawagan niya ang kanyang department head at nagsinungaling na may sakit siya. Ang bawat salita ay tila isang tinik sa kanyang lalamunan, pero alam niyang kailangan niya itong gawin. Nakarating siya sa Riverside bago pa man dumating ang sinasabi ni Junel na bisita. Ang buong komunidad ay nag-aabang. May mga nagwalis pa sa kalsada. May mga naghanda ng kape. Ang pag-asa ay tila isang makapal na ulap na bumabalot sa buong lugar. Isang ulap na malapit nang mapunit ng isang malakas na kulog. At dumating nga ang kulog. 2 puting van na may logo ng Cruz Realty ang pumasok sa makipot na eskinita. Mula sa unang van, bumaba si Mr. Reyes, suot ang kanyang plansadong polo at mamahaling sapatos na tila diring-diri sa putik na natatapakan. Kasunod niya ang ilang mga tauhan na may dalang mga rolyo ng papel at lata ng pandikit. Nagtago si Marisa sa likod ng isang maliit na tindahan. Pinapanood ang lahat. Sinalubong si Reyes ng leader ng komunidad, si Mang Tonyo, isang matandang mangingisda na may ngiting umaabot hanggang sa kanyang mga mata. Magandang umaga po, sir. Tuloy po kayo. Hindi ngumiti si Reyes. Nandito kami para magbigay ng notice. Lahat kayo ay kailangang umalis sa lugar na ito sa loob ng 30 araw. Ang ngiti sa mukha ni Mang Tonyo ay unti-unting naglaho. Ang masayang bulungan ng mga tao ay napalitan ng nakakabinging katahimikan. Ano po? Pero, saan po kami pupunta? Tanong ng isang ginang. Nasa notice na ang lahat ng detalye tungkol sa financial assistance. Walang emosyong sagot ni Reyes. Nasa inyo na yon. Ang importante, lisanin niyo ang lugar na ito. Nag-umpisa ng magdikit ang mga tauhan ni Reyes ng mga malalaking papel sa mga pader at poste. Notice to vacate. Ang bawat letra ay tila isang pako na ibinabaon sa puso ng komunidad. Nagsimula ang kaguluhan. Hindi kami aalis, sigaw ng isang lalaki. Ito ang tahanan namin, sigaw ng isa pa. Isang matandang babae, si Lola Ising, ang lumapit at pilit na tinatanggal ang notice na idinikit sa pader ng kanyang bahay. Wala kayong karapatan, umiiyak na sabi nito. Nilapitan siya ng isa sa mga tauhan ni Reyes at marahas na hinawi. Huwag kang makialam, Lola. Natumba si Lola Ising sa putikan at doon hindi na nakatiis si Marisa. Tumigil kayo! Isang sigaw na puno ng galit at sakit. Isang sigaw na nagpatigil sa lahat. Lahat ng mata ay napunta sa kanya habang lumalabas siya mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang muka ay puno ng determinasyon na hindi pa niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Naglakad siya palapit. Tinulungang tumayo si Lola Ising at hinarap si Reyes. Sino ka? Tanong ni Reyes. Tila inis na may humahamon sa kanyang awtoridad. Hindi mahalaga kung sino ako. Matigas na sagot ni Marisa. Ang mahalaga, alam ko na ang ginagawa ninyo ay illegal. Tinaasan siya ng kilay ni Reyes. Illegal? Lahat ng papeles namin ay kumpleto. Talaga? Hamon ni Marisa. Ang boses ay kalmado pero matalim.
Nasaan ang court order para sa eviction? Nasaan ang patunay na nagkaroon ng tunay na consultation sa mga residente na required sa ilalim ng Urban Development and Housing Act? Ang pagdidikit ng notice na walang tamang proseso ay harassment. Natigilan si Reyes. Ang mga salitang ginamit ni Marisa ay hindi mga salitang inaasahan niyang maririnig mula sa isang taga-komunidad. Ito ang mga salitang naririnig niya sa mga abogado. Napatingin ang mga residente kay Marisa, puno ng pagkamangha at bagong pag-asa. Kailangan ninyo ng isang maayos na dialogo kasama ang mga tao. Pagpapatuloy ni Marisa, hindi isang utos na parang aso silang pinapaalis. Pinaningkitan siya ng mata ni Reyes. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa, tila may inaalala. Pagkatapos, napunta ang tingin nito sa apelyido na nakaburda sa luma niyang company ID na nakalimutan niyang tanggalin. Cruz! Sabi ni Reyes at isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Pamilyar ang apelyido mo. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay nangaasar. Mukhang magkakaroon tayo ng isang napaka-interesanteng pag-uusap kasama ang iyong ama. Ang biyahe pabalik sa mansyon ng mga Cruz ay ang pinakamahabang biyahe sa buhay ni Marisa. Hindi niya kailangang mag-taxi. Si Mr. Reyes mismo ang nag-alok sa isang paraan na hindi niya matatanggihan. Ihahatid na kita. Mukhang pareho lang naman ang pupuntahan natin. Pagdating nila sa opisina ng kanyang ama, naroon na ito. Nakatayo sa likod ng kanyang dambuhalang mesa, ang mga kamay ay nasa likod, tila isang hari na nag-aantay sa isang taksil. Leave us, sabi ni Rafael kay Reyes, hindi man lang ito tinitingnan. Nang silang dalawa na lang ang natira, ang katahimikan ay masakit sa tainga. Pagkatapos ng tila isang walang hanggang sandali, kumuha si Rafael ng isang folder at ibinato ito sa mesa. Plak! Ang tunog ay isang sampal. Explain, sabi nito. Ang boses ay mababa at puno ng pinipigilang galit. Yung ginagawa ng kumpanya. Hindi ang kumpanya ang tinatanong ko, sigaw ni Rafael. At sa unang pagkakataon, nakita ni Marisa ang pagkasira ng kalmadong maskara nito. Ikaw, ano ang ginagawa mo? Pinapahiya mo ako. Pinapahiya mo ang pamilyang ito. Naglakad ito palibot sa mesa at tumayo sa mismong harapan niya. Binigyan kita ng trabaho. Binigyan kita ng bubong. Binigyan kita ng pagkakataon na ayusin ang buhay mo. At ito ang isusukli mo sa akin? Pagsalita, laban sa sarili mong kumpanya, sa harap ng mga taong yon? Mga tao sila pa. Hindi mga taong yon, sagot ni Marisa at naramdaman niya ang pag-akyat ng sarili niyang galit. May mga pangarap sila. May mga buhay na sisirain ninyo dahil lang sa isang bagong building. Building? Tingin mo tungkol lang ito sa isang building? Humalakhak ang kanyang ama. Isang halakhak na walang saya. Ito ay tungkol sa progreso, Marisa. Isang bagay na hindi mo kailanman maiintindihan. Ang mga taong yon, sila ang hadlang sa progreso. Mga squatter. Mga ilegal na nakatira sa lupang hindi kanila. Hindi nila kasalanan kung doon sila ipinanganak. At hindi ko rin kasalanan, dagok ng kanyang ama. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Isang trabaho na nagbibigay sa iyo ng lahat ng luho mo. Ang bubong na tinitirhan mo, ang pagkaing kinakain mo, galing lahat yan sa maruming negosyong ito. Ang bawat salita ay isang sampal. Isang sampal ng katotohanan na hindi niya matatakasan. Bakit ba palagi mong pinipiling biguin ako, Marisa? Halos pabulong na, sabi ni Rafael, at sa boses nito ay may bahid ng sakit, hindi lang galit. Hindi ka pa ba natuto sa nakaraan? Sa proyektong yan na sinimulan mo sa probinsya. Ganyan ka na naman. Puno ng puso, pero walang isip. At sa huli, sino ang sumasalo sa'yo? Ako pa rin. Naramdaman ni Marisa ang pag-init ng kanyang mga mata. Iba po ito. Walang pinagkaiba. Sigaw ulit nito. Pareho lang. Isa ka pa ring batang ayaw makinig. Kaya ngayon, mamimili ka. Huminga ito ng malalim.
Tila sinusubukang bawiin ang kanyang kontrol. Pumili ka, Marisa. Ang boses nito ay naging malamig na parang yelo. Ititigil mo ang kahibangang ito. Kakalimutan mo ang Riverside. Kakalimutan mo ang mga pulubing iyon. At mananatili ka dito bilang anak ko at empleyado ko. O aalis ka sa pamamahay na ito. Ngayon din. At sa pag-alis mo, kinalimutan mo na na may pamilya kang Cruz. Hindi na kita kilala. Isang ultimatum. Isang sentensya. Tumingin si Marisa sa mga mata ng kanyang ama. Naghahanap siya ng kahit kaunting pag-aalinlangan, kahit kaunting pagmamahal. Pero ang nakita lang niya ay ang matigas na mukha ng isang CEO. Alam na niya ang sagot. Matagal na niyang alam. Kung ang pagiging pamilya, nagsimulang magsalita si Marisa, ang boses ay nanginginig pero buo, ay pagtalikod sa kung ano ang tama. Huminga siya ng malalim. Baka hindi ko na alam kung ano ang pamilya. Tinalikuran niya ito. Bawat hakbang papalayo sa mesa, papalayo sa opisina, ay 1,000 karayom na tumutusok sa kanyang puso. Hindi siya pinigilan ng kanyang ama. Hindi man lang siya nito tinawag pabalik. Walang direksyon ng kanyang mga paa. Naglakad lang si Marisa palayo sa nagtataasang mga gusali, palayo sa mundong binuo ng kanyang ama. Dala lang niya ang kanyang bag na ngayon ay tila mas magaan dahil wala na itong lamang mga resume at peking pag-asa. Gabi na nang mapadpad siya sa iisang lugar na alam niyang pwede niyang puntahan. Riverside. Nakita niya si Aling Nita na nagliligpit ng kanyang maliit na paninda sa labas. Nang makita siya nito, ang mukha ni Marisa na basang-basa ng luha, nag-aalala itong lumapit. Marisa? Anong nangyari sa'yo, Hija? At doon, sa balikat ng isang babaeng halos hindi niya kilala, ibinuhos ni Marisa ang lahat. Hindi na niya kailangang magpaliwanag ng marami. Naintindihan agad ni Aling Nita. Halika, sabi nito, at inakay siya papasok sa kanilang munting tahanan. Dito ka muna, sa amin. Hindi man maluwag, pero may lugar para sa'yo. Nang gabing iyon, natulog si Marisa sa isang maliit na banig sa sahig, katabi si Junel. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 1 taon, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan, kahit na wala siyang kahit 1 sentimo sa kanyang bulsa. Kinabukasan, ibang Marisa ang gumising. Wala na ang takot. Wala na ang pag-aalinlangan. Ang natira ay isang matinding determinasyon. Sa tulong ni Mang Tonyo, ipinatawag niya ang lahat ng residente para sa isang pagpupulong. Sa maliit na basketball court sa gitna ng komunidad, tumayo si Marisa sa harapan nilang lahat. Sino ba naman ako para pamunuan kayo? Simula niya ang boses ay medyo nanginginig pa. Wala akong pera. Wala akong kapangyarihan. Isa lang din akong tulad ninyo na pinagkakaitan ng karapatan. Pero may isang bagay akong natutunan sa kumpanyang yon. Pagpapatuloy niya at unti-unting lumalakas ang kanyang boses. Ang sandata nila ay papel, mga kontrata, mga notice, mga batas. Kung gusto nating lumaban, kailangan din nating gumamit ng papel. Itinaas niya ang isang blankong papel at isang ballpen. Magsusulat tayo. Gagawa tayo ng petisyon. Ipaparinig natin ang ating mga boses, hindi sa sigaw, kundi sa sulat. Lalapit tayo sa media, sa mga human rights groups. Hindi tayo aalis nang hindi lumalaban. Ang katahimikan ay napalitan ng bulungan, at ang bulungan ay naging palakpakan. Sa mga mata ng mga tao, nakita ni Marisa ang isang bagong apoy ng pag-asa. Isang batang independent journalist na may sariling blog ang unang tumugon sa kanilang panawagan. Sa interview, hindi si Marisa ang nagsalita. Si Junel. Naupo ang bata sa harap ng kamera, mahigpit na hawak ang kanyang nakalaminate na ticket. Hindi po kami basura na basta na lang itatapon, sabi ni Junel. Ang boses ay bata pa, pero ang mga salita ay matanda. Tao po kami. May mga pangarap po kami dito.
Itinaas niya ang ticket. Ito po, bigay sa akin ni Ate Marisa. Dahil dito, naramdaman kong may halaga ako. Sana po, makita rin nila na may halaga ang mga bahay namin. Ang video ay kumalat online. Libo-libo ang nakarelate sa kwento ng isang bata at ng isang bus ticket. Ang kwento ng Riverside ay hindi na lang kwento ng mga isko-water. Naging kwento ito ng dignidad. Dahil sa ingay na nilikha nito, isang maliit na human rights organization ang tumulong sa kanila. Naghain sila ng legal na apela at dumating ang isang maliit na tagumpay. Isang araw, dumating ang isang opisyal na sulat. Isang temporary restraining order. Ang demolisyon ay ipinapatigil sa loob ng 30 araw. Naghiyawan ang buong komunidad. May mga nagiyakan sa tuwa. May nagkantahan. Nagluto sila ng pansit at nagdiwang. Sa gitna ng kasiyahan, naramdaman ni Marisa ang isang uri ng tagumpay na hindi kayang bilhin ng pera ng kanyang ama. Pero kinagabihan, habang nag-iisa siyang naglalakad sa tabi ng ilog, isang pamilyar na anino ang humarang sa kanyang daraanan. Si Mr. Reyes. Nag-e-enjoy ka ba, Miss Cruz? Tanong nito, may ngisi sa mga labi. Hindi umimik si Marisa. Huwag kang masyadong maging kampante. Yung 30 araw na yan, bibilangin mo yan. Bawat segundo. Lumapit ito at bumulong. Iniisip mo nanalo ka na? Nagsisimula pa lang ang tunay na laban. Nakatayo si Rafael Cruz sa likod ng salamin ng kanyang opisina. Tanaw ang kumikinang na mga ilaw ng syudad sa gabi. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang baso ng mamahaling whiskey. Pero kahit ang init ng alak, ay hindi kayang pawiin ang lamig sa loob ng kanyang dibdib. Sa screen ng kanyang laptop, nakabukas ang vlog, ang video ni Junel. At sa tabi ng bata, ang kanyang anak, ang kanyang Marisa. Pinuno ng mga residente, kinwestiyon ang legalidad ng proyekto ng Cruz Realty. Ilang araw nang laman ng balita ang pangalan niya, ang pangalan ng kanyang kumpanya. Galit ang mga investors. Nagtatanong ang board. Ang proyektong dapat sana'y magiging korona ng kanyang karera ay nagiging isang tinik sa kanyang lalamunan. At ang may kagagawa ng lahat ng ito ay ang sarili niyang dugot laman. Bakit ba palagi mong pinipiling biguin ako, Marisa? Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip niya ang mga salitang binitiwan niya. Hindi niya gustong sabihin yon, pero nasabi niya dahil sa galit, dahil sa pagkadismaya. Kinuha niya ang isang picture frame sa kanyang mesa, isang larawan ni Marisa noong bata pa ito, nakangiti, walang muwang sa mundo. Saan siya nagkamali? Ginawa niya ang lahat para bigyan ito ng magandang buhay, para hindi nito maranasan ang hirap na dinanas niya nung nagsisimula pa lang siya. Pero tila habang mas tinutulak niya ito palapit sa kanyang mundo, mas lalo itong lumalayo. Tumunog ang kanyang cellphone, isang private investigator na matagal na niyang pinagkakatiwalaan. Sir Rafael, nakuha ko na po yung mga impormasyon na pinapahanap niyo. Good, sagot ni Rafael. Ang boses ay walang emosyon. Tungkol sa community project niya sa probinsya noon, kunin mo lahat ng detalye. Ang mga pangalan ng mga small-time investors na nagreklamo, ang mga report ng mismanagement, lahat. Masusunod po, sir? Pagkatapos ng tawag, napaupo si Rafael. Tinitigan niya ulit ang mukha ng kanyang anak sa screen. Paumanhin, Marisa, sabi niya sa kanyang isip, pero kailangan mong matuto. Ang mundo ay hindi isang fairy tale. At minsan, para manalo, kailangan mong lumaban ng marumi. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ang isang contact sa isang malaking pahayagan. Isang taong may utang na loob sa kanya. May ipapadala ako sa iyong impormasyon, sabi ni Rafael. Ang boses ay malamig at desidido. Gusto kong ilabas mo bukas. Front page. Tungkol saan ito, sir? Tungkol sa isang pekeng bayani. Kinabukasan, sumabog ang balita. Marisa Cruz, tagapagtanggol ng mahihirap o isang nabigong scammer. Ang artikulo ay puno ng mga kalahating katotohanan. Inilabas nito ang kwento ng nabigong proyekto ni Marisa sa probinsya. Pinalabas na nilustay niya ang pera ng mga maliliit na negosyante.
Pinalabas na ginagamit lang niya ang mga taga-Riverside para sa sarili niyang agenda, para makabawi sa kanyang ama. Ang lason ay mabilis na kumalat. Sa Riverside, ang mga taong dati nakangiti sa kanya ay umiiwas na ng tingin. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Totoo kaya? Baka ginagamit lang talaga tayo. Paano kung iwanan din niya tayo sa huli? Pumasok si Marisa sa community center. Ang mga nanay na dati nagyayaya sa kanyang magkape ay biglang naging abala. Si Mang Tonyo, na dati parang pangalawang ama na sa kanya, ay hindi makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Marisa, sabi nito, ang boses ay mabigat. Paano kami magtitiwala sa'yo kung minsan mo na ring binigo ang mga taong tulad namin? Ang bawat salita ay isang patalim na tumusok sa kanyang puso. Ang tiwalang pinaghirapan niyang buuin ay gumuho sa loob lamang ng isang araw dahil sa isang kasinungalingan na galing sa sarili niyang ama. Tumingin siya sa paligid, hinahanap ang tanging mukha na gusto niyang makita. At nandoon si Junel, nakaupo sa isang sulok mag-isa. Hindi ito nakatingin sa kanya. Nakayuko lang ito, pinaglalaruan ang nakalaminate na tiket sa kanyang mga kamay. Ang mga mata ng bata, na dati puno ng paghanga at tiwala, ay napalitan ng isang bagay na mas masakit pa sa galit. Pagkalito at sakit. Naiwan si Marisa na nakatayo sa gitna ng lahat mag-isa. Ganap na mag-isa. Dumating ang araw. Ang 30 araw na palugit ay tapos na. Ang temporary restraining order ay wala ng bisa. Madaling araw pa lang, ang tunog ng mabibigat na makina ay gumising sa buong komunidad ng Riverside. Sa bukana ng eskinita, nakahilera na ang mga bulldozer, ang kanilang mga bakal na pala ay kumikinang sa ilalim ng papalabas na sikat ng araw. Tila mga dambuhalang halimaw na handang lamunin ang kanilang mga tahanan. Nandoon si Mr. Reyes, may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Sa likod niya, ang isang linya ng mga pulis na naroon para panatilihin ang kaayusan. At sa di kalayuan, sa loob ng isang itim na sasakyan, nakaupo si Rafael Cruz. Pinapanood ang lahat mula sa malayo. Ang mga residente ay lumabas ng kani-kanilang mga bahay. May mga umiiyak, may mga sumisigaw sa galit. Pero karamihan ay tahimik lang na nakatayo. Ang mga muka ay blanko. Ang apoy ng paglaban sa kanilang mga puso ay pinatay ng laso ng pagdududa. Wala na silang tiwala. Wala na silang pag-asa. Wala si Marisa. Simulan na. Utos ni Reyes sa operator ng unang bulldozer. Umugong ang makina. Dahan-dahan, umangat ang pala nito. Handa nang ibagsak sa unang bahay. Ang bahay ni Aling Nita. Pero bago pa man ito gumalaw pasulong, isang figura ang biglang lumabas mula sa karamihan. Si Marisa. Mag-isa. Naglakad siya ng dahan-dahan, walang takot, at tumayo sa mismong harapan ng dambuhalang makina. Itinaas niya ang kanyang mga braso, tila sinusubukang yakapin ang panganib. "Over my dead body," sabi niya. Sapat na ang lakas para marinig ng operator. Huminto ang bulldozer. Bumaba si Reyes mula sa kanyang kinatatayuan, galit na galit. "Ano na naman to, Miss Cruz? Gusto mo bang magpakulong?" "Gawin mo," sagot ni Marisa. Hindi inaalis ang tingin sa makina. "Pero hindi ako aalis dito." Mula sa loob ng sasakyan, nanigas si Rafael. Ang puso niya ay biglang kumabog ng napakabilis. Ano ang ginagawa niya? Nababaliw na ba siya? Bumaba siya ng sasakyan at naglakad palapit. "Marisa, umalis ka dyan. Itigil mo ang kahibangang ito." Sigaw niya, ang boses ay puno ng takot at galit. Tumingin si Marisa sa kanyang ama. Sa mga mata niya, wala ng luha, wala ng sakit. Tanging isang matibay na kapasyahan. "Ito ang tama pa, kahit minsan lang. Sana makita mo rin." "Tama?" sigaw ni Rafael. "Ang pagpapakamatay ang tama?" Habang nagsisigawan sila,
Habang ang lahat ay nakatingin sa kanila, isang maliit na bata ang tumakbo mula sa likod ni Aling Nita. Si Junel. Mabilis siyang tumakbo, hindi patungo sa bulldozer, kundi patungo kay Rafael Cruz. Huminto siya sa mismong harapan ng makapangyarihang CEO. Hindi siya umiiyak, hindi siya natatakot. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay. Sa palad niya, naroon ang tiket ng bus. Ang pira-pirasong plastik na pinag-ingatan niya. Tumingala siya at tinitigan ng diretso si Rafael sa mga mata. "Sir," sabi ni Junel. Ang boses ay nanginginig pero malinaw. "Dahil po sa tiket na to, naramdaman kong tao ako. Naramdaman ko pong may halaga ako kahit wala po akong pera." Huminga siya ng malalim. "Sana po, makita niyo rin kami bilang tao." Natigilan ang lahat. Ang ingay ng mga makina, ang sigawan, ang yakan, lahat ay nawala. Ang tanging natira ay ang isang makapangyarihang lalaki, isang batang may hawak na tiket at ang katotohanang nakapaloob sa mga salita nito. Tumingin si Rafael mula sa bata, patungo sa tiket, at pagkatapos ay patungo sa kanyang anak na nakatayo pa rin sa harap ng bulldozer, handang isakripisyo ang lahat para sa pinaniniwalaan nito. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang isang pasaway na anak. Ang nakita niya ay isang babaeng may paninindigan, isang babaeng mas matapang kaysa sa kanya. Itinaas ni Rafael ang kanyang kamay. Lahat ay nag-abang, ang operator, si Reyes, ang mga pulis, ang buong komunidad. Isang senyas lang at guguho ang lahat. Ang kamay ni Rafael Cruz ay nanatili sa ere. Ang buong mundo ay tila huminto sa pag-ikot, nag-aantay sa kanyang desisyon. Tumingin siya sa mga mata ni Junel at pagkatapos ay sa mga mata ni Marisa. Sa dalawang pares ng mga matang yon, nakita niya hindi ang pagkondena, kundi ang isang tahimik na pakiusap. "Sana po, makita niyo rin kami bilang tao." Ang mga salita ng bata ay umaling-awngaw sa kanyang isipan. Tumagos ito sa lahat ng pader na binuo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng maraming taon. Ang mga pader ng negosyo, ng pera, ng kapangyarihan. Dahan-dahan, ibinaba niya ang kanyang kamay at sa isang boses na pagod pero malinaw, sinabi niya ang mga salitang babago sa lahat. Itigil ang lahat. Napatingin si Mr. Reyes na hindi makapaniwala. "Pero Sir Rafael, ang mga investors, sinabi kong itigil," sigaw ni Rafael. At sa pagkakataong ito, ang boses niya ay may bigat na hindi matitinag. "Umalis na kayo. Lahat kayo." Walang nagawa si Reyes kundi ang sumunod. Isa-isang namatay ang ugong ng mga makina. Ang mga pulis ay nagsimulang maglakad palayo. Ang mga halimaw na bakal ay dahan-dahang umatras. Isang nakakabinging katahimikan ang pumalit, na sinundan ng isang mahinang bulungan, at pagkatapos ay isang malakas na sigawan ng tagumpay mula sa mga residente. Pero hindi yon narinig ni Marisa. Ang tanging nakikita lang niya ay ang kanyang ama na dahan-dahang naglalakad palapit sa kanya. Huminto ito sa kanyang harapan. Walang nagsalita. Tinitigan lang nila ang isa't isa. Sa mga mata ng kanyang ama, nakita ni Marisa ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita. Pagsisisi. Hindi sila nag-usap. Inakay lang siya nito pabalik sa sasakyan. Sa biyahe pa uwi, walang nagsalita. Pero ang katahimikang yon ay hindi na malamig. Iyon ay isang katahimikan na puno ng mga bagay na hindi masabi ng mga salita. Hindi isang himala ang nangyari. Hindi nakansela ang proyekto. Pero nagbago ito. Sa mga sumunod na linggo, sa halip na mga bulldozer, ang dumating sa Riverside ay mga social worker at mga urban planner. Sa pangunguna ni Rafael Cruz, binuo ang isang bagong plano. Isang proyektong hindi na lamang commercial complex, kundi isang community development. Magkakaroon ng mga bagong disenteng pabahay para sa mga residente sa isang kalapit na lugar at isang livelihood program para tulungan silang magsimula muli. Hindi ito perpekto,
Pero ito ay isang simula. 6 na buwan ang lumipas. Nakatayo si Marisa sa harapan ng isang bagong pinturang gusali, ang Riverside Community and Livelihood Center. Siya na ngayon ang program director nito, isang pwestong hindi niya inaplayan, kundi isang pwestong nilikha para sa kanya. Ate Marisa, andyan na po si Sir, sigaw ni Junel, na ngayon ay malinis na ang damit, suot ang kanyang school uniform. Tumingin si Marisa sa labas, doon, bumababa mula sa kanyang itim na sasakyan ang kanyang ama. Hindi na ito kasing tikas ng dati, may mga puti na sa kanyang buhok, pero sa kanyang mga mata, may isang bagong kapayapaan. Linggo-linggo itong dumadalaw, hindi para mag-inspeksyon, kundi para makipagkwentuhan sa mga tao. Nagdala ito ng malaking donasyon mula sa kumpanya, hindi bilang pambayad utang, kundi bilang isang tunay na tulong. Lumapit ito sa kanya. Hindi sila nag-uusap tungkol sa nakaraan. Hindi na kailangan. Ang kanilang mga kilos na ang nagsasalita para sa kanila. Magandang araw pa, bati ni Marisa. Isang tunay na ngiti sa kanyang mga labi. Magandang araw, nak, sagot ni Rafael. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, narinig ni Marisa ang init sa salitang anak. Sa loob ng center, sa gitna ng pader sa reception area, may isang bagay na naka-frame. Ang tiket ng bus, hindi na ito simbolo ng kahirapan o kawalan. Ito na ngayon ay isang paalala. Isang paalala na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa pera. Isang paalala na ang pagbabago ay nagsisimula sa isang maliit na desisyon. At isang paalala na kahit sa pinakamadilim na sandali, ang isang simpleng kabutihan ay kayang maging isang ilaw na magsisilbing gabay pauwi.